there are many things he have to disclose sa kanyang mga disciples, ngunit he chose not. At bilang isang reckless sa paggamit ng oras natin, ako ay minded na maging kontrolado sa aking dapat mga sabihin at sa oras ng aking panimula at sa aking pagtatapos upang lahat ay makinabang ng maayos pa yung kanila ng yung ating pag-iisip. I aspire yung discipline ng ating pastor at ng ating great gentleman na si Brother Simon sa kanilang discipline sa oras. So without further ado, let us open our the Bible in John chapter 16 verse 12 to 15. But we are starting to read our passage in verse 8. Sabi dito, and when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father, and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. Verse 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. The Spirit of truth comes, He will guide you into all truths, for He will speak on His own, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. All the Father has is mine, therefore I said that He will take what is mine and declare it to you. And that is the word of the Lord. Magpasako po tayo. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin upang pag-aralan ng iyong salita. Dalangin namin sa banal na spirito at tulad ng passage na ibinigay mo sa amin ay bigyan kami ng kaunawaan, spiritual understanding sa things that are spiritual. Nawa, Panginoon, ay maunawaan namin ito, maihayag, Panginoon, na may clarity at magamit namin sa aming pamumuhay at pagsunod sa iyong kautusan. Maraming salamat, Panginoon, ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Siguro 6 months bago ulit tayo nakabalik sa Gospel of John. So, konting review tayo dito sa chapter 16 para ma-refresh yung ating kaisipan kung ano ba yung pinag-uusapan natin sa chapter 16. Yung chapter 16 ay nire-reveal ng ating Panginoon yung mga bagay concerning sa ministry ng kanyang disciple. Again, ito yung mga huling oras ni Kristo na siya ay nandito sa lupa. Kasama niya yung kanyang mga disciple, kaya naman pinapahayag niya sa kanila yung mga bagay na kanilang aasahan sa ministeryo yung ministeryo na kanyang iiwan sa kanya. Makikita natin sa verse 1 to 4 nitong chapter 16, sila ay magte-testify patungkol kay Kristo at sila ay magiging persecuted by the world. Ipe-persecute sila even nung mga kababayan nilang Hudyo. Ito yung kanilang dadanasin sa pananampalataya kay Kristo, sa pagpapahayag ng katotohanan ni Kristo. At gayon naman sa verse 4b to verse 11, ipinapahayag dyan na ang Holy Spirit ay magko-convict sa kanila at gayon din sa mundo patungkol sa sin, righteousness at judgment. Kinakailangan ito na kanilang unang tanggapin dahil sila din yung magpo-proclaim ng conviction na ito sa mundo. Ngunit sila ba yung nagko-convict sa mundo? Again, pinapahayag dito na yung Holy Spirit ang magko-convict. Sila ang magdadala ng mensahe, ngunit ang conviction ay manggagaling sa banal na spirito. At dito sa ating passage ngayong umaga, ito yung huling passage dito sa Gospel of John patungkol sa trabaho ng banal na spirito. Ano nga ba yung mga trabaho ng banal na spirito dito sa Gospel of John? Total, matagal nating hindi na silayan ang Gospel of John. Sabi sa chapter 14 verse 16, ang Holy Spirit is another helper na magko-continue ng discipleship sa mga alagad ni Kristo na tatawagin eventually
ng mga apostle at magsusulat ng ebanghelyo para maging doktrina at standard ng lahat ng iglesia ni Kristo. I mean, hindi yung iglesia ni Kristo na meron dyan, yung matutulis yung bubong. Iglesia ni Kristo na nananampalataya na sila ay pinagkamatayan ni Kristo at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sabi sa chapter 14, verse 26, ang helper o ang banal na spirito ay magre-remind sa kanila about the teaching of Jesus Christ. Kung ano yung mga katuruan na ibinigay ni Kristo sa kanila, ipapaalala ng banal na spirito. Marahil nararanasan natin ito minsan na pag tayo ay nasa isang mabigat na sitwasyon, ito man ay kasalanan, ito man ay kagipitan sa ating buhay, sufferings, meron tayong naaalalang preaching sa pulpito ng Saved by Grace Reformed Baptist Church o kahit yung mga pinapakinggan natin preaching. Ito ay nagiging mainam sa atin at iyon ay trabaho ng banal na spirito sa bawat isa sa atin. At sa chapter 15, verse 26, i-empower ng banal na spirito ang mga disciple sa gitna ng persecution ng mundo. Siya yung nagbibigay ng apoy, ng tapang doon sa mga disipulo ni Kristo upang ipahayag yung salita ng Panginoon. Kaya makita natin, wala atang disciple ng Panginoon na merong magandang kamatayan. Merong hinati sa gitna, merong binitin ng patiwarek at pinugutan ng ulo. At makikita rin natin sa history ng church ng ating Panginoon, maraming namatay at nagbigay ng kanilang buhay para sa katotohanan ng kanyang salita. At nagagawa nila ang bagay na ito dahil sila ay empowered by the Holy Spirit. At pagdating sa chapter 16, verse 8, ito yung conviction ng Holy Spirit sa mundo concerning yung kanilang kasalanan, yung katwiran ng Diyos, at yung kahatulan ng Diyos sa lahat ng makasalanan o sa mundo. Pagdating dito, sa ating passage ngayong umaga, sinasabi ng ating Panginoon na ang Holy Spirit ang magiging guide ng kanyang disciple to all the truths. Hindi sinabi dito na all truths na pwede nating makita yung sagot sa mathematics na ating exam or assignment dito sa scripture. Marami nagsasabi na yung science, nagdidiscover nila according doon sa salita ng Panginoon. Marahil iyon ay tsumachamba or nagkakataon, ngunit hindi sinabi dito ng Panginoon na lahat ng problema na kailangan nating sagutin ay nandito sa Scripture. Ang sinasabi dito ng Panginoon na all truths na meron na i-guide tayo ng Holy Spirit is yung saving truth, yung kinakailangan sa kaligtasan ng bawat mananampalataya at hindi lang kinakailangan sa kaligtasan, ngunit kailangan din sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Ang pananatili doon sa katotohanan ni Kristo, ang pamumuhay ng naayon sa katotohanan ng Diyos. Ito yung ipinoprovide na katotohanan ng banal na spirito. Malamang sa unang tingin natin dito sa verse 1, dahil sa verse 12, sinasabi dito ng ating Panginoon na hindi pa kayang i-bear ng mga disciple yung mga truths na ibibigay ng banal na spirito. Malamang kagad isipin natin, may bagong katuruan ba na ituturo ang banal na spirito? Ngunit wag tayong magmadali. Tignan natin yung verse 13 hanggang verse 15. Sinasabi dyan ng Panginoon na kukunin ng banal na spirito yung mga katotohanan ni Kristo at ituturo ito sa kanila. So, dahil si Kristo sa chapter 14, verse 6, sinasabi niya, I am the truth. So, wala nang ibang truth labas kay Kristo. Lahat ng ituturo ng banal na spirito ay nanggagaling sa persona at gawa ni Kristo lamang. Kaya naman hindi bagong katuruan yung ituturo ni Kristo. Ito yung sinasabi ni Paul doon sa ating New Testament scripture ngayong umaga.
na ang tingin na natin doon sa salita ni Kristo, doon sa katuruan ni Kristo, sa persona ni Kristo at sa kanyang mga gawa, ay mga spiritual na bagay. Nakita nyo ba yung marriage na analogy kanina ni Pastor? Tingin ba natin ito ay makikita natin at mauunawaan natin sa ating puso at kaisipan kung hindi ito spirit-filled sa atin ng Panginoon, kung hindi iniliwanag ng banal na spirito sa ating puso ang mga bagay na ito? Malamang ang tingin natin sa marriage ay isang seremonya lamang at hindi natin nakikita yung pagdudugtong nito sa persona ni Kristo at sa kanyang simbahan na itinatag. Ito yung new na sinasabi. Ito yung truth na hindi pa kayang i-bear ng mga disciple ng Panginoon. Remember, si Peter ay humarang nung inaaresto ang ating Panginoon. Ngunit kung alam ba na itong kamatayan ni Kristo ay ang pag-atone at kasagutan sa kasalanan ng mundo at ang magbibigay sa kanya ng ng buhay na walang hanggan, tingin ba natin siya ay haharang dito? Ang kanilang kaisipan ay napupukaw pa sa mga material na bagay, sa temporal na bagay. Yung ibibigay ng banal na spirito ay yung spiritual truths patungkol sa persona ni Kristo. At isa pa nating pwedeng makita dito, mga kapatid, na ang banal na spirito ay hindi inferior sa dalawang persona ng Trinidad. Marahil sabihin natin, inuulit lang pala ng banal na spirito yung sinabi ni Kristo. Sumusunod lamang pala siya kay Kristo. Ito yung pagiging unique ng banal na spirito, mga kapatid. Na yung katotohanan ni Kristo ay yung naitala sa history ay nilalagyan niya ng equivalent sa spiritual truth. Hindi ito basta madaling ituro sa physical o natural na tao. Ngunit kung ikaw ay puspos ng banal na spirito at ikaw ay merong mata ng pananampalataya, bunga ng gawa ng banal na spirito, madali mong matanggap ang katotohanan ni Kristo. Kaya nga kinakailangan ng regeneration upang ikaw ay magkaroon ng contrite heart to repent and believe kay Kristo. Hindi inferior ang banal na spirito, ngunit ito ay nagpapakita ng kanyang unity sa dalawang persona pa ng Trinidad. Ito ay nagpapakita ng kanyang equality doon sa Father at doon sa Son. Dahil wala siyang ibang katotohanan, sila ay iisa ng katotohanan. Ito ay kanyang, sabi nga ni Richard Phillips, ito ay reiteration nung sinabi ni Kristo. Pag-a-announce muli nung katotohanan ni Kristo na may kasamang spiritual na pag-unawa. Ito yung ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Pagkat kung hindi kikilos ang banal na spirito sa ating buhay, hindi tayo mananampalataya at hindi rin tayo magsisisi sa ating kasalanan. Hindi rin tayo mananatili sa katotohanan ni Kristo. Malamang magkaroon tayo ng pagkasawa sa buhay kung tayo ay katulad ng mga disciple na sinasabi sa verse 1 to 4a na ipapersecute ng mundo. At dun sa 16, beyond sa 16, chapter 16, verse 16, at sa mga susunod pa, makikita natin kung ganong paghihirap yung kanilang dadanasin sa pagpapahayag ni Kristo. Marahil magkaroon tayo ng pananawa kung wala tayong tinatanaw na mabuti doon sa biyaya ni Kristo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.
Ibinigay ni Kristo ang kanyang banal na spirito. Kaya after niyang umalis at seated on the throne siya doon sa kaharian ng Diyos sa langit, kaya niya ibinigay yung banal na spirito upang ilapat sa ating mga buhay yung mga biyayang kanyang pinagkatagumpayan sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pinagtagumpayan sa kanyang muling pagkabuhay dahil sa kanyang pagsunod upang ilapat sa atin yung spiritual blessing na kinakailangan natin, which is faith, regeneration, justification by faith, at gayon din yung obedience sa Spirito. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya at hindi tayo magkakaroon ng pagsunod kung hindi dumating at hindi ipinaunawa sa atin spiritually ng banal na Spirito ang katotohanan ni Kristo. So makikita natin mga kapatid na lahat ng biyaya ng Panginoon, lahat ng graces katulad ng sinasabi sa chapter 1 verse 16, all the graces of God ay na kay Kristo. Ito ay ipinamahagi niya sa kanyang mga iniibig sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng banal na Spirito na kumikilos sa ating kaisipan at puso na nagpapaunawa sa atin ng mga spiritual na bagay upang ating paniwalaan, upang tayo'y magka-hope sa mga katotohanan na iyon. Remember, we are sinners. Hindi natin maunawaan yung mga bagay which is spiritual, katulad ng ating New Testament passage. Ngunit, katulad nung psalmist doon sa ating Old Testament scripture, si David, nung naranasan niya yung pagkilos ng Diyos at katotohanan ng Diyos sa kanyang buhay, inaasam-asam niyang siya ay turuan palagi. Inaasam-asam niyang makamit yung karunungan ng Diyos palagi sa kanyang buhay. Nawa ay magkaroon din tayo ng ganong puso. At para tayo ay manatili, katulad ni David na gano'n, meron tayong dalawang application na pwedeng makita sa passage natin ngayong umaga. Una ay study the Word and pray for the Holy Spirit's guidance for spiritual understanding. At yung isang application, submit to the Word and pray for the Holy Spirit's guidance for God-glorifying life. Kung mapapansin nyo mga kapatid, yung apat pang ibang gawa ng banal na spirito sa chapter 14 verse 16, chapter 14 verse 26, chapter 15 verse 26, chapter 16 verse 8 to 11 ay sinamarize dito sa huling passage kung saan ipinapahayag yung gawa ng banal na spirito. Ito yung meron tayo mga kapatid. Kaya naman, tayo ay kailangang manalangin sa Panginoon na linawin ng banal na spirito na magkaroon tayo ng spiritual understanding sa kanyang persona at sa kanyang salita. Makikita natin na ang banal na spirito ang guide at nagtuturo sa mga disciple upang ma-record yung spiritual truth sa buhay, sa gawa, sa teaching, sa resurrection at sa exaltation ni Kristo. At ito yung naging otoridad ng buhay ng bawat Kristiyano. Gayon din, standard doctrine ng lahat ng church. I mean, church ni Kristo, hindi mga false church. Excuse me. Kung titignan natin, may structure ang Lord na ibinigay sa church or structure kung paano binuo ng Panginoon ang kanyang church. At makikita natin yan doon sa preaching ng ating pastor doon sa Ephesians chapter 2 verse 20. Sabi doon sa chapter 2 verse 20 to 22, si Kristo yung cornerstone, panulokang bato ng iglesia ng Diyos. Yung mga apostles naman, ay yung mga apostles and prophets naman ang mga foundation. But we must not very quick to think na sila yung primary foundation. It is Christ.
Siya yung primary foundation, sila ay supplementary foundation dahil dito sa ating passage, again, kinukuha lamang nila yung katotohanan ni Kristo at ini-interpret yung spiritual truths nito upang maunawaan natin yung gawa at yung teaching ni Kristo. And believers are bricks joined together para mabuo yung iglesia ng ating Panginoon. Kaya naging supplementary foundation ang mga apostles at prophets, sila ang nagbuo ng katotohanan ng Panginoon sa kanilang mga panulat na inspired and taught by the Spirit. Kinakailangan nila yung guide ng Holy Spirit para maunawaan nila yung spiritual truth ng persona at gawa ni Kristo upang mailapat nila ito sa kanilang panulat at maihayag yung kadakilaan ni Kristo. Katulad dun sa ating New Testament scripture again. Sabi doon, these things, verse 10 to 11, these things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows the person's thoughts, except the Spirit of that person which is in him. So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kaisipan ng isang persona ay hindi natin malalaman without searching yung tunay, yung kanyang spirito. Katulad ko, pwede kong sabihin na okay lang sa akin yung isang bagay, ngunit in the back of my mind, baka hindi pala okay sa akin yun o hindi ko nagugustuhan. Hindi nyo malalaman yun kung hindi nyo masasearch o hindi sasabihin ng spirito ko sa inyo yung bagay na iyon. Kaya naman kinakailangan na yung spirito ng Panginoon ay pumakka nila doon sa mga disciple ng Panginoon upang dahil sila yung nakasama ng ating Panginoon, maitala nila yung kanilang nasaksihan kay Kristo historically at gayon din mabigyan nila to ng spiritual equivalent which is naging doctrine ng lahat ng Kristiyano. Pwede nating sabihin na kinakailangan pala ng Diyos yung tulong ng tao. Ngunit ang madaling sagot dyan ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay hindi. Ang scripture ay hininga ng Diyos. Galing sa hininga ng Diyos. Ito ay inspired ng Holy Spirit. Although tao yung nagtala nito, ngunit ang karunungan ay nagmumula sa banal na spirito. At maaari din nating maitanong, bakit kinakailangan ng Panginoon na itala yung kanyang revelation o may account yung mga revelation na ito? Ba't kinakailangan pa niya yung mga disciples? Tignan natin dun sa chapter 15, verse 26 to 27 ng John. Sabi diyan, but when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth will proceed from the Father. He will bear witness about me. Verse 27, and you also will bear witness because you have been with me from the beginning. Ito ay directly sa mga disciple ni Kristo, sa mga apostles. Yung kanilang testimonya o yung kanilang pag-witness sa katotohanan ng deity ni Christ at sa katotohanan ng pagiging tao ni Kristo, sa katotohanan ng kamatayan at pagliligtas ni Kristo ay testimonya ng banal na Espiritu. And without the guidance of the Holy Spirit in the truth of Christ, hindi nila ito mauunawaan. We must know na merong progressive unfolding ang Diyos sa kanyang revelation. Take a look at the Old Testament. Ang hirap unawain ng Old Testament kung hindi mo niliwanag ito na nagmumula sa New Testament. Kaya nga pag merong nagtatanong sa atin, bakit hindi ko maunawaan yung aking Bible? Ang ating advice, kapatid, mag-umpisa ka sa Gospels. Mag-umpisa ka sa New Testament. Dahil doon sa Old Testament,
puro types na patungkol kay Kristo. Yung sacrificial system nila, yun ay nagpapatungkol kay Kristo na yung tupa na ipinrovide ng Panginoon once and for all ay iaalay ang kanyang sarili para sa kapatawaran. Nakakaligtas ba yung tupa na kanilang inihahain sa templo noon? Hindi ito nakakaligtas, ngunit sila ay nakatingin doon sa paparating na ibibigay ng Panginoon, which is the Lamb of God. Remember, yung pag-observe ni John the Baptist kay Kristo doon sa kanyang baptism. Ano ang sinabi niya? Finally, the Lamb of God ay dumating na. Kung babalikan natin sa chapter 1 ng gospel na ito, sila ay naglulook forward kay Kristo. Yung tipo ng hari na maghahari sa kanila, yung priest na mag-aalay ng kanyang sarili, at yung prophet na magliliwanag ng lahat ng katotohanan ng Diyos. Yun lahat ay patungkol kay Kristo. After the prophecies, after the types doon sa Old Testament, here comes the New Testament. The ratification of all graces of God. Yung ratification ng lahat ng prophecies, yung ratification ng lahat ng promise ng Panginoon. It is in Christ. It is in the person of Christ. And after Christ, yung guidance ng Holy Spirit sa mga apostle ng ating Panginoon. Upang maitala yung kapaliwanagan sa persona ni Kristo, yung kapaliwanagan dun sa mga pangako ng Diyos sa Old Testament. Bakit napaka-importante ng mga bagay na ito na maunawaan natin na may progressive unfolding ang ating Panginoon? Dahil lahat ng nire-reveal ng Panginoon ay patungkol sa kanyang katotohanan concerning doon sa kanyang redemptive plan at para sa kanyang kalwalhatian. Kung hindi lang dahil sa kanyang kalwalhatian, wala yung mga bagay na ito, mga kapatid. Ito yung fulfillment na sinasabi dun sa chapter 4 ng John, verse 21 to 24. Na lahat ay magsasamba sa Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. At kung merong sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, it is through the gospel of Christ. At kung tayo ay naniniwala sa gospel ni Kristo, nag-glorify natin ang Diyos. Ang kumpletong revelation ng Panginoon o ng Diyos at guidance ng Holy Spirit ay inabot ang lahat ng hinirang ng Diyos, maging Jews or Gentiles, lalaki o babae, free or slaves. Ito ay para sa kanila. Appointed ng Diyos. Mula sa grasya ni Kristo. Ang gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng mga disciple ng ating Panginoon ay beneficial at kinakailangan para sa kaligtasan sa kaligtasan ng mga pinredestina ng ating Panginoon para sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. You cannot separate the Word and the Spirit. Dahil katulad ng sinabi ng ating Panginoon dito sa ating passage ngayong umaga, He will take what is mine and declare it to you. And where can we find Christ? He is in the Scripture. Saan tayo nakoconvict sa ating mga kasalanan? It is in the Scripture. Saan natin nakikita yung kalwalhatian ng Diyos? Saan natin nakikita yung grasya ng Diyos sa pagliligtas? It is in the Scripture. At hindi natin mauunawaan yan. Marahil maunawaan natin sa talino ng tao
Ngunit hindi natin pwedeng dayain na naunawaan natin spiritually kung walang contrite heart. Ano yung pwede nating mapansin sa bagay na to? The Holy Spirit is the revealer of all truth of Jesus Christ. Hindi maaring maunawaan yung spiritual truth kung walang pagsama o pagkilos ng banal na spirito sa ating puso at sa ating kaisipan. Kung wala yung kapangyarihan ng banal na spirito para magbago sa ating kaisipan at sa ating puso, wala rin saysay yung ating pag-aaral. Hindi ibig sabihin na magsasalita ng bagong truth ang banal na spirito. Ibibigay niya kung ano yung katotohanan ng kamatayan ni Kristo, yung katotohanan ng pagtuturo ni Kristo, yung katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Marahil, gagamitin ng ibang tao yung scripture na to or ibang sekta o mga kulto upang sabihin na merong outside truth doon kay Kristo. Dahil sinasabi dito sa ating passage, sa verse 12 or verse 13, na magpa-prophesy ang banal na spirito. Sabi sa verse 13, the Spirit of truth He will declare to you things that are to come. Ito ay ginagamit ng mga kulto upang sabihin na sila ay puspos ng banal na spirito. Isa sa the best example dyan, mga kapatid, ay yung founder ng Mormonism, si Joseph Smith. Siya ay naniniwala sa New Revelation at nagtuturo yung na continuous pa rin yung revealed truth at knowledge ng Panginoon, na sila ay parang prophet ng modern times. Isa sa mga doktrina at kanyang katuruan ay na-establish yung polygamy. Sinasabi niya na pwedeng mag-practice ang mga lalaki ng polygamy. At iyon ay sinabi sa kanya ng Diyos. Isa pa sa mga kanyang katuruan ay yung New Zion. Kailangan nilang magbuo ng New Zion. Ano yung mga implication nito? Ang implication ng mga bagay na ito ay natulak ang mga tao sa kasalanan. Na-force ang mga babae na mag-marry doon sa kanilang young age. Be taken by men na hindi nila naisin. Doon sa pagbuo ng New Zion, nag-force ng child labor ang mga Mormons. Anong makikita natin dito, mga kapatid? Outside Christ, pagka outside Christ, yung katotohanan na itinuturo natin, o yung sinasabi ng isang mangangaral o isang relihiyon, ito ay mapanganib at maaring magtulak sa atin sa kasalanan. Kaya nga kinakailangan ng banal na spirito upang tayo ay manatili sa salita ni Kristo. Katulad kung paano nananatili ang banal na spirito sa mga katuruan ni Kristo. At wag nating kalimutan ng Roman Catholic Church na naniniwala sa infallibility ng Pope. Na kung ano yung dineclare ng Pope, yun ay dinedeclare ng Diyos dahil siya ay puspos ng banal na spirito. Ano yung dinala nito? Maraming false doctrines. Ngunit tignan natin kung paano, katulad ng banal na spirito, yung mga disciple ng ating Panginoon is guided by the Holy Spirit na nanatili doon sa katotohanan ni Kristo. Ano yung ibinunga ng bagay na ito? Salvation to many. Hanggang tayo ay naabot ng katotohanan na ito. Comforted by the grace of God. Convicted
by His righteousness, by His judgment. Katulad ng sinabi ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 2. Ito dapat yung naisin at yung kaisipan ng isang mananampalataya. And when I came to you, brothers, I did not come proclaiming to you the testimony of God, which lofty in speech and wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Walang ibang kinakailangan ang isang Kristiyano kundi si Kristo. Ang maunawaan ng persona ni Kristo, maunawaan yung gawa ni Kristo, upang malaman niya, maging informed siya, well-informed siya, sa pamamagitan ng guidance ng Espiritu sa kanyang estado. Yung conviction sa world, mga kapatid, concerning sin, righteousness, and judgment, is nothing kung walang pagsama ng banal na Espiritu. Look at Judas and Peter. The best example. Si Judas ay convicted nung sin na ginawa niya. At the same time, si Peter ay convicted din nung sin na ginawa niya. But with spiritual understanding, si Peter ay merong repentance. For Christ prayed for him. While Judas took his life, again, refused to be guided by the Holy Spirit. Refused to be guided by the Word of God. Anong pinupunto ng bagay na to? All truths that needed to Christian life is revealed by the Spirit in God's Word. Ngunit huwag tayong maging mabilis na mag-isip na porket tayong mga reform ay magaling sa Scripture at yung mga kasama natin at yung mga pinapanood natin ay tama ang kanilang view about Scripture, sila ay Spirit-filled, Spirit-guided, hindi na sila magkakamali o hindi na sila magwa-wander outside the truth of Christ. Tandaan natin, we are fallible creatures. We have indwelling sins. At isa sa mga evidence niyan ay meron tayong church discipline. Gayun din, merong mga pag-apostate sa church. Sometimes we are detaching ourselves sa truth ni Kristo because of our great sin. We must be reminded na meron pa tayong mga indwelling sin. Or sometimes meron tayong lumalayo tayo sa katotohanan ni Kristo dahil meron tayong struggle in life, merong suffering, at merong persecution. At yun yung ginagamit ni Satanas sometimes para magkaroon ng foothold sa iyong buhay. Sinasabi niya na hindi ka na kinakaugnay ng Diyos dahil sa patong-patong mong kasalanan. Parang hindi ka nagpo-progress sa holiness. Dahil sa struggles mo sa buhay, parang wala kang breakthroughs. Parang hinayaan ka na ng Diyos dyan. Hindi ka niya tinutulungan sa iyong mga struggles sa buhay. At nag-end up tayong mag-compromise para hindi mag-suffer yung ating flesh. Ngunit sabi dito sa ating binasang passage ngayong umaga, na patuloy pa rin nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Scripture at sa pamamagitan ng guidance ng Banal na Espiritu. Ang problema dito
ay hindi natin ina-ask o hindi tayo humihingi ng guidance sa banal na spirito sa katotohanan ng ating binabasa. Marahil, nabasa natin at na-convict tayo dun sa ating kasalanan. Ngunit, meron paglaban yung ating kaisipan na kailangan automatically baguhin ng banal na spirito yung aking puso. Kailangan nating maintindihan na meron din dapat tayong willingness na mag-guide ng banal na spirito. Katulad ng promise ng Panginoon sa kanyang mga disciple, na isisend niya yung banal na spirito to give them the new revelation, yung spiritual, yung higher state ng kingdom ng Panginoon. Para mas maintindihan at ma-help tayo maunawaan ito, naalala ko yung movie na aking napanood kamakailan lang, yung Equalizer. Si bida dito si Denzel Washington. Yung character niya dito ay nabaril minsan sa lower o sa upper hip niya at nagkaroon siya ng pag-struggle sa paglalakad. Siya ay na-rehabilitate. Yung movement niya ay hindi na usual, mabagal na siya, sumasakit yung kanyang sugat kapag siya ay gumagalaw. Ngunit sabi ng kanyang doktor o yung tumulong sa kanya, gagaling ka. Okay na yung sugat mo. Hintayin mo na lang maghilom. Dahil siya ay may anticipation, nagagaling talaga siya, na magkakaroon siya ng recovery, pinractice niya o in-exercise niya yung kanyang sarili. Naglakad siya up and down dun sa mataas na stair, dun sa Italy kung saan siya inabutan nung kanyang pagkakabaril sa kanya. At naging mabilis yung kanyang recovery at yung condition niya ay na-regain niya. Katulad sa atin mga kapatid, meron ba tayong expectation sa restoration or break free doon sa ating kasalanan? Meron ba tayong anticipation na yung Holy Spirit ay bibigyan tayo ng breakthrough sa ating struggle sa buhay? If we are anticipating, dapat ina-exercise natin na magpag-guide sa banal na spirito, na makita natin si Kristo spiritually kung saang estado ng buhay natin siya kumikilos at gumagalaw. Marahil dyan sa struggles mo ngayon, dyan ka binabago ng Panginoon sa patience. Dyan ka binabago ng Panginoon sa contentment. Marahil dyan sa kasalanan mo, tinatanggal ng Panginoon yung iyong pagkabilib sa iyong sarili na kaya mong magbago anytime you want. Yung guidance ng Holy Spirit, mga kapatid, ay pwede nating makita sa wilderness kasama ng mga Israelites. Sa Old Testament, naalala ba natin yung pillar of clouds na gumabay sa mga Israelites sa kanilang journey for 40 years? It keep them safe. It bring them to their destination. Ganon din yung banal na spirito sa atin, mga kapatid. Ginagabayan niya tayo sa ating lakad o sa ating pananampalataya, sa ating paglakad bilang Kristiyano. Tayo ay iniingatan niyang huwag magkasala. At gayon din, siya ay nangangako na tayo ay dadalhin sa destinasyon kung saan ipinangako ni Kristo. Ito ay kasagutan doon sa chapter 14 ng John, verse 13. Anything you ask in my name, I will do it, sabi ni Kristo. Our problem, kaya hindi tayo guided ng banal na spirito, we do not ask Him to guide us. We despise His guidance. Remember, faith comes from hearing and hearing the word of Christ. And it is hearing with the guidance of the Holy Spirit. Hindi lalago
yung iyong pananampalataya kay Kristo kung walang guidance o spiritual truths from the Holy Spirit. Hindi lamang regeneration, yung ipinrovide ng Holy Spirit, hindi lang yun yung kanyang gawa sa iyong buhay, but applying all the graces of Christ to your lives, to our lives. The Holy Spirit regenerates our heart. That is our introduction in faith. But He also guides us to all the truth of Jesus so that we may walk according to the life that Jesus Christ bestowed unto us. It is not enough na ikaw ay na-regenerate. At kung talagang ikaw ay na-regenerate, hahanapin mo yung guidance ng banal na Espiritu. Dahil kung nakikita mo yung righteousness ni Kristo, nakikita mo yung kabigatan ng kasalanan, at nakikita mo yung nakakatakot na itsura ng judgment, you will ask the Holy Spirit to guide you not to sin anymore, to desire the righteousness of Christ, and to be thankful na ikaw ay hindi na kasama dun sa hahatulan ng Diyos. Paano tayo mananatili sa ganung estado? Ang ating unang challenge, immerse ourselves in the Word and depend on the guidance of the Holy Spirit. Perhaps you are struggling with sin na hindi mo kayang makawala. At yung sin na yon ay nagsasabi na yung salita ng Diyos ay burdensome. Mabigat yung salita ng Diyos dahil lagi kang kino-convict. At yung guidance ng Holy Spirit ay hindi na pumapa sa iyo. Dahil walang pagbabago sa iyong buhay, walang pag-desire sa iyo na mabago at ma-mortify yung kasalanan na yon. Hayaan mo yung ating passage ngayong umaga na paalala sa iyo, sa iyong puso. Na yung guidance ng Panginoon ay matatagpuan sa kanyang salita at sa pamamagitan ng pananalangin. Marahil ikaw ay lumalayo sa fellowship. Marahil inaayawan mo na yung salita ng Diyos. Kapatid, those who believe in Christ is filled by the Holy Spirit at maaring sila yung gamitin sa iyong sitwasyon upang maging guide spiritually. Matulungan ka nila. Marahil ngayon ay struggling ka sa isang sitwasyon dahil hindi tumutugma sa mga pinlano mo yung buhay mo ngayon. Nagda-doubt ka sa Diyos, at nagda-doubt ka sa Holy Spirit sa kanyang guidance para sa iyo, kamangmangan. Dahil inihinder ka nito, gawin yung nais mo o mag-compromise sa bagay na sa iyong trabaho o sa iyong buhay para kumita ng mas malaki. Hayaan mong maintindihan mo sa implication ng verse 14 to verse 15, na yung buhay mo ngayon, kapatid, ay mas higher pa doon sa tinatamasa ng mundo. For you are belong to Christ. For you are belong to God. That the Holy Spirit guides you. Bigyan ka ng resiliency to endure sa hardship mo ngayon. And that leads us to our second point. Hindi lang maaring well-informed tayo ng salita ng Panginoon. Kailangan din ng merong pagkilos at paghakbang sa pananampalataya. I-notice natin from conviction sa world, pumunta yung Panginoon doon
sa kanyang mga elect lamang. Kausap ng ating Panginoon dito ay kanyang mga disciple, yung mga nananampalataya sa kanya. At tignan natin yung noun na ginagamit niya dito, you, o yung pronoun na ginagamit ng ating Panginoon, you. Concerning you, laging ang Panginoon ay patungo sa mga nananampalataya sa kanya sa verse 12 to 15. Ibig sabihin, mga kapatid, itong word na ito o yung biyaya na ito ay para lamang sa mga nananampalataya sa kanya. Yung guidance ng Holy Spirit ay para lamang sa kanyang mga hinirang. At yung aim ng guidance na ito is to glorify Christ through faith, through gratitude, and God-glorifying service. Ito ay nagtatanggal sa kaisipan ng mundo na yung Holy Spirit ay kumikilos sa lahat ng tao, sa lahat ng relihiyon. Sinasabi ng ating Panginoon dito na yung Spirit ay nag-glorify sa Kanya. Ibig sabihin, yung resulta ng trabaho ng banal na spirito ay magre-resulta ng God-glorifying life ng mga nakatanggap nito. Dahil paano ulit mag-glorify ng Holy Spirit si Kristo? By declaring His glory to us and by receiving yung glory ni Kristo, it make us respond doon sa grace at it makes us respond doon sa Kanyang katotohanan. Nai-align yung ating buhay sa katotohanan ng ni Kristo. Yung mga religion na nagsasabi na they are proclaiming na sila ay aligned and led by the Holy Spirit ay mga nakatuon sa kanilang sariling pride, nakatuon sa unbiblical teaching ni Kristo, yung worldly idea ng worship, false religion, and false teaching, ay madaling ma-identify. Ito ay hindi nakafocus doon sa persona ni Kristo. Ngunit yung tunay na pangangaral ng gospel ni Kristo is always focused on the person of Christ. Tignan natin yung mga nagsasabing meron silang spiritual gifts. Hindi nila pinagmamalaki si Kristo, bagamat ang kanilang pinagmamalaki ay yung kanilang kakayanan na gawin ang mga bagay na ito dahil sila ay led by the Spirit na sinasabi nila. Dahil sila ay sinasamahan ng banal na spirito at pwede nating makita yan dun sa mga faith healing. Yung pagpoposes ng banal na spirito sa kanila. Yung mga shana ba. Ito yung kanilang ipinagmamalaki. Yung mga nag-speaking in tongues na walang interpretation. Ngunit sabi dito sa verse 14, the Holy Spirit glorifies Christ. Declare His glory. Hindi i-glorify ng banal na spirito ang kanyang sarili. Bagkus, i-glorify niya si Kristo. Sa paanong paraan mag-glorify ng banal na spirito si Kristo sa pagbabago ng buhay ng mga hinirang ng Diyos. Sa mga partakers ng benefit ng glory ni Kristo. Dahil doon sa katotohanan ng salita ni Kristo, ang mga hinirang ng Diyos ay nagiging more sensitive, mas detalyado concerning Christ. At yun ay nakakaapekto sa kanilang persona, sa kanilang pamumuhay. Habang nakikilala at nahihayag si Kristo sa kanilang buhay, mas nagiging kawangis sila ni Kristo.
Maaari nating maalala dito si George Whitefield sa kanyang panalangin. Ang panalangin ni George Whitefield, ang hindi nawawalang panalangin ni George Whitefield, which is the great evangelist, is to know Christ more every day. Ang katwiran niya, kaya iyon yung kanyang panalangin sa araw-araw, because knowing Christ is being more like Christ every day. Kung kilala ko si Kristo, mas magiging kawangis ako ni Kristo, ang kanyang pangatwiran. At totoo naman ang bagay na ito. Katulad ng sinabi natin kanina, the more we are convicted by the sin, the more we are convicted by the righteousness of Christ, the more we are convicted about the righteousness or the judgment of God, the more we cling to Christ, the more we are grateful to Christ, and the more we are thankful to Christ. Kaya nga may tinatawag si Paul sa Galatians chapter 5 na fruit of the Spirit. Ano yung mga fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. At yung fruit of the Spirit na ito, saan natin matatagpuan? It is in the person of Christ. Kung tayo ay in love kay Christ, we will know Him progressively. May pagprogreso yung ating buhay sa kabanalan. For the Holy Spirit testify about the glory of Christ, and it affects our lives every day as we are guided by Him. Sabi sa Romans 6, chapter 6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer enslave of sin. Ito yung buhay ng isang tunay na nakakakilala kay Kristo araw-araw, guided by the Holy Spirit. Ito yung katunayan na sila ay pinalaya sa kasalanan. Romans chapter 6 verse 6 at yung Romans chapter 6 verse 4, ito yung katunayan na si Kristo ay nagbibigay ng buhay. Sabi diyan, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by glory of the Father, we too might walk in newness of life. Katulad nung sinasabi doon sa John chapter 15, verse 26 to 27. Ito yung whole na buhay ng isang tunay na Kristiyano. Pagiging malaya sa kasalanan. I mean, hindi malayang gumawa ng kasalanan, ngunit wala ng bondage yung kanyang buhay doon sa kasalanan. At merong buhay na naka-align sa Panginoon. Ano yung pinupunto ng bagay na to? Jesus Christ is the fountain of all grace, and the Holy Spirit declares it to all believers. Mga kapatid, kung ating naiisip yung kabutihan ng Panginoon, ang Diyos ay nagtakda ng kaligtasan sa atin, pinurchase ni Kristo, at inapply sa atin ng banal na Espiritu. Nagmumula kay Kristo lahat ng biyaya, at ito ay kino-communicate o mediated by the Holy Spirit sa atin. Kaya pwede nating sabihin, the Holy Spirit unite us to Christ, the fountain of all graces. At pwede nating makita yan dito sa verse 15 ng ating passage ngayong umaga. All that the Father has is mine. Therefore, I said that He will take what is mine and declare it to you. Lahat ng treasures na meron si Kristo mula sa kanyang Ama,
ay pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit brings us closer to Christ, who is the fountain of all blessings and grace of God. Dahil sa gawa ni Kristo, tayo ay partakers ng kanyang glory. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 26. At para matanggap natin yung mga bagay na yan, yung mga biyaya ni Kristo, kailangan nating i-ask o hingin sa Panginoon na tayo ay gabayan ng banal na Espiritu sa pagkakaunawa at pagtugon dun sa kanyang biyaya. Na-receive natin yung fullness ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Panghawakan natin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Do not refuse the guidance of the Holy Spirit. Do not refuse the declaration of glory ni Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. I-maximize natin yung means that God provided for us. It is through grace. It is through the word of Christ. It is through prayer by asking the Holy Spirit's guidance. At huwag din nating maliitin yung fellowship dito sa loob ng simbahan. Huwag nating maliitin yung pag-uusap ng mga bagay-bagay at pagbabahagi ng ating kabigatan sa ating mga kapatid sa Panginoon. Ang ating pangalawang challenge, mga kapatid, immerse ourselves to the means that God has lavishly given to us. Napakayaman ng ibinigay sa atin ng Panginoon na grasya upang patuloy tayong lumakad sa pananampalataya. Mamuhay tayo ng may kagalakan sa buhay na kanyang ipinagkaloob. Nandyan yung means of grace. Aware ba kayo na yung Lord's table is a sign? Remember, sa Old Testament, mga kapatid, nung ang Panginoon ay nakipag-covenant kay Abraham, nagbigay siya ng sign. At ang kanyang sign sa kanilang covenant ay yung circumcision. Kay Noah, nung nakipag-covenant ang Diyos na hindi ko natutupukin ang mundo sa pamamagitan ng baha, nagbigay siya ng sign, ng physical sign. It is the rainbow. Naririnig ba natin yung paulit-ulit na sinasabi sa Lord's table? This cup is the new covenant in my blood. The Lord's table is the physical evidence na totoo yung pangako ng Diyos na pinagkamatayan niya ang bawat nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Yun ay pag-aabot ng Diyos sa atin tuwing linggo, pagpapaalala sa atin na ako ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ako ay babalik para sa inyo. Ganun din yung pananalangin at yung word every Sunday. It establishes us into faith and repentance. Sabi sa John, na ang isang mananampalataya ng Diyos ay hindi na namumuhay sa kasalanan, ngunit patuloy pa rin nagkakasala. Anong ibig sabihin nun? Meron tayong indwelling sin, hindi tayo perfect porque nanampalataya na tayo. Ngunit yung puso na may pagnanais na mabago, yun ay tunay na pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. At lagi nating natatagpuan at nare-realign yung ating kaisipan every Sunday, every devotion na meron tayo. And please, sa fellowship,
Immerse yourself into all the means of grace ng ating Panginoon. Yun ay guidance sa salita ng Panginoon at yun din ay guidance ng banal na spirito. Yung words nila, ay inspired kung ito ay nakatuon sa salita ni Kristo at sa glory ni Kristo, ay guidance din ng banal na spirito. It is our advantage to maximize the guidance of the Holy Spirit, for He declares to us the truth of Christ in every situation of our life. Malalaman natin kung nasan tayong sitwasyon ng ating buhay, and empower us and excite our hearts to respond upon the truth, to walk according to the calling and belongingness that we have in Christ. The more the Holy Spirit amplify the person and work of Christ in our hearts and minds, the more we live according to the Spirit of Christ. At para sa iyo kapatid, na patuloy na nire-reject ang guidance ng banal na spirito, I am appealing to you. Be informed that you are in path of hell and death because of your stubbornness and continuous rejection of the truth of Christ. Hear the message of the gospel that says to you, you cannot save yourself. Your sin cannot paid by pretentious good deeds that you have. But Christ is offering to you His great grace today. Believe that He died for your sin. Repent upon your sin. Turn away from all the wickedness in your heart. And may the Holy Spirit gives you the eyes that ponders on the beauty of the gospel. And may you declare the gospel of Christ, the good news, and a wonderful message. We also pray for you. And gayon din sa mga nakadiscipline, we are praying for you. Do not reject the guidance of the Holy Spirit. Immerse yourself to the Word. Immerse yourself into all the means of grace. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na iyong ibinigay sa amin. Tunay na kumpleto ang iyong biyaya dahil nag-provide ka ng kaligtasan para sa amin. Pinagtagumpayan ni Kristo ang kaligtasan at buhay na ito. At ito ay nakarating sa amin sa pamamagitan ng pag-mediate ng banal na spirito sa mga biyayang ito sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, sa pamamagitan ng guidance ng banal na spirito na patuloy naming makita yung katotohanan ni Kristo sa kanyang persona, sa kanyang mga gawa. At ito ay maging beneficial sa aming mga buhay. Nawa ito ay manatili sa amin at magbigay sa amin ng conformity sa iyo at patuloy na paglayo sa kasalanan. Dalangin namin ito ay sa pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. Amen.